Dear IFM, magandang gabi sa inyo mga idol at Mayora Iska Morena. Itago niyo na lang po ako sana sa pangalang Rochelle. Hindi na ako masyado magpapakilala ha, Mayora. Marami kasi akong kaibigan na avid listener din ng programa ninyo. At kinakabahan ako na baka makilala nila ako. Gusto ko lang naman kasing magbahagi sa inyo ng karanasang hindi ko makakalimutan pagdating sa pag-ibig. Nagsimula ang lahat nang dumating sa buhay ko si Jason, ang namumukod tanging lalaki na minahal ko ng sobra. Pareho kaming lumuwas sa Maynila upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang aming mga pamilya. Nagkakilala kami dahil sa isang kaibigan. Nagka-in-love-on at nagsama sa iisang bahay. Maayos at tahimik naman ang naging pagsasama namin ni Jason. Alam ng pamilya ko na meron na akong kinakasama sa Maynila. Minsan na rin nilang nakilala ang boyfriend ko. Pero si Jason, ni isa sa pamilya niya, wala pa akong nakikilala. Ang sakit ng katawan ko, nakakapagod. Ako nga rin, pagod eh. Ang sakit pa ng mga pako. Tapos may umaway pa sa akin na isang customer kanina. Oh, ano nga palang nangyari dun? Nakita ko na lang kayo dun, nagkakagulo na eh. Yun nga, natapunan ko lang ng konti yung sapatos niya galit na galit. Gusto pa naman akong paalisin sa trabaho. Mabuti na lang kinausap siya nung manager. Kung umalis na kaya tayo sa pinagtatrabahuan natin, Uwi na tayo sa Cebu. Total naman, parehas na tayo may ipon eh. Tapos ilang taon na rin tayong hindi nakakauwi. Naimiss ko lang kasi yung pamilya ko dun eh. Mabuti pa yung pera na nakakarating sa kanila. Samantalang ako, almost 3 years na hindi pa rin nakakauwi. Hindi ko man lang nasubaybayan yung paglaki ng mga pamangkin ko. Han, ang mahalaga naman yung natutulungan mo sila, di ba? Tsaka yun naman talaga yung dahilan mo kung bakit ka pumunta dito eh. Kaya yun na lang munang isipin mo. Ikaw ba? Kumusta na yung nanay mo? Di ba sabi mo may sakit siya? Ay, oo nga, ayun. Okay na raw siya. Pero syempre, kailangan ko pang magpadala ng malaking pera para sa gamutan niya. Nagtataka lang ako. Wala ka bang ibang kapatid na tutulong sa'yo para may pagamot yung nanay mo? Halos wala nang natitira para sa sarili mo eh. Kahit naman humingi ako ng tulong, wala naman magbibigay sa akin. Ang sasabihin lang nila, ako yung mas may kakayahan na magbigay dahil ako yung nasa ibang bansa. Teka lang. Napansin ko kasi halos 1 taon na tayong nagsasama, pero hindi ko pa rin nakikita yung pamilya mo eh. Kahit sa mga video chat lang. Pakilala mo naman ako sa kanila. Ay, saka na. Baka mamaya kung ano-ano ang isipin nila. Bakit? Ano namang iisipin nila? Baka lang kasi isipin nila na kaya nagkukulang na yung padala ko dahil bumubuo na ako ng pamilya dito. Masama ba dun? 35 ka na, diba? Nasa tamang edad ka na para magkaroon ng pamilya. Hindi pa kasi pwede ngayon, Han eh. Ha? Marami pa akong responsibilidad sa kanila. Ako na lang kasi yung inaasahan nila doon. Sige na nga. Naghihintay ako. Basta, promise mo sa akin na magpapakasal tayo Magpapakasal? Oo. Ayoko naman na habang buhay lang tayo mag-live-in, no? Gusto ko rin mag-level up yung relationship natin. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Pero kasi hindi pa pumapasok sa isip ko yung bagay na yan. Ikaw nakakadalawa ka na sa akin. Yung una, ayaw mo kong ipakilala sa pamilya mo. Tapos pangalawa, yan. Hindi mo pa naiisip na pakasalan ako. Han, sorry na. O at least ako nagsasabi na ako sa'yo ng totoo, di ba? Total naman, binanggit mo na rin yung kasal di naisip ko na rin na pakasalan ka. Ganon. So kailangan ko pang banggitin bago mo maisip. Parang hindi mo naman yata ako mahal eh. Oo, teka. Saan naman ang galing yan?
Wala naman ako sinabing hindi kita mahal Pero kasi nararamdaman ko yung mga babaeng pinapakasalan, ibig sabihin nun, mahal nila. Ikaw, Ay nako, alam mo kung anong kulang sa'yo. ano? Lambing. Ayan, Jason, nakikiliti ako. Tumigil ka nga, ang bangko kaya. Sino nagsabi? Hindi naman Oo na, sige na, naniniwala na ako mahal mo ko. Yan ang dapat mong palaging iniisip, na mahal kita at wala nang iba. At kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Baka mamaya, makita ka lang na magandang hapon dyan, nakalimutan mo na ako ha. Bakit pa ako maghahanap May mukhang hapon naman akong girlfriend. Tara nga dito. Han, mahal na mahal kita. Kahit marami pang pumilang magagandang babae dyan, sa'yo at sa'yo lang ang puso't isipan ko. Talaga? Oo. Pangako ko yan sa'yo. Kaya magtiwala ka lang sa akin, akong bahala. Hindi ko bibitawan ang mga kamay na to. Ayaw lang hanggang sa uli. Mayora Iska Morena, isa sa mga dahilan kung bakit madaling nakuha ni Jason ang puso ko ay dahil sa mga mabubulaklak niyang salita. Alam niya kung anong salita ang magpapawala ng galit, tampo, o kahit pagdududa ko sa pagmamahal niya. Kaya nga kahit wala pa akong nakikilala ni isa sa mga pamilya niya, ay hindi ako ganoong nangangamba. Dahil alam ko, totoo ang pagmamahal sa akin ni Jason. At hindi naman niya ako itinatago. Simula na maging boyfriend ko si Jason, pinangarap ko nang magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. Hindi man kami sumusubok noon, pero ipinagdarasal ko sa Panginoon na sana ay magkaroon na kami ng anak. Ba't nakatayo ka lang dyan at nasa tapat ka ng lababo? Uy, okay ka lang ba? Anong tinitingnan mo? Pregnancy test. Teka, buntis ka? Oo. Teka, sigurado ka ba? Oo nga. Ayan o. 2 na yung binili ko para lahat parehas positive. Han, magkaka-baby na tayo. May baby na tayo. Uy, Han, narinig mo ba yung sinabi ko? Magkaka-baby na tayo. Teka, Oh. siguro mas maganda kung magpa-check up ka muna para sure ka? Ano ka ba naman? 2 pregnancy test na nga yan eh. Hindi ka pa rin sigurado dyan? Malay mo, sira pala yung binili mo, di ba? Teka nga, hindi ka ba masaya na magkakaroon na tayo ng baby? Masaya ako, pero hindi ko lang kasi sigurado kung handa na tayo sa bagay na yan. Rochelle, sandali lang. Mag-usap tayo. Ba't ba? Ano pa pag-uusapan natin? Obvious naman na ayaw mo magka-baby eh. Bakit pa? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano? Siyempre may mga pamilya pa tayong tinutulungan kaya siguro hindi pa to yung time para magkaroon tayo ng pamilya natin. Ano hindi pa time? Ito na nga, Jason, ito na nga, buntis ako. Ano gusto mong gawin ko dito? Baliwalain ko yung nangyayari sa akin? Baka nakakalimutan mo na anak mo rin to. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Hindi ba dapat maging masaya ka nga dahil sa wakas magkakaanak na tayo? Okay, fine. Sasabihin ko na sa'yo yung totoo, ha? Hindi pa ako handang magkaroon ng pamilya. Ano pinagsasasabi mo? Na hindi ka handa, binahay mo na nga ako. Ano na-expect mo? Magtutumbang preso lang tayo dito? Dapat nung inaya mo kung makipag-live-in sa'yo, inasahan mo na pwede mo ako mabuntis. Ano ba, Jason? Ngayon ka ba mag-iinarte ng ganyan? Rochelle, intindihin mo naman yung pinupunto ko dito. Naiintindihan ko naman eh. Ikaw, naiintindihan mo rin ba na buntis ako ngayon, ha? Ayoko sa'yo. Saka mo na lang ako kausapin pag matino ka nakausap.
Han? Kanina pa kita naririnig na umiiyak. Ikaw kasi, ayaw mo pang sabihin na ayaw mong panagutan yung baby ko. Ako lang nalang ipamukha mo sa akin na hindi ka naniniwalang ikaw yung ama. Uy, wala akong sinasabing ganun, Han. Ang sabi ko lang, hindi pa ako handa. Pero wala akong sinabi na hindi kita papanagutan, ha? Ano ka ba naman? Anak ko rin yan, no? Ano yung mga pinagsasabi mo kanina? Okay. Pasensya na kung nasaktan kita sa mga sinabi ko. Pangako ko sa'yo, hindi ko na uulitin yon. Sana, huwag ka lang umiyak, ha? Okay na tayo. Ano nang gagawin natin ngayon? E di, ayun. Magpapacheck up tayo sa doktor para malaman natin kung ano yung kalagayan ng baby natin. Tsaka kung ilang weeks ka ng buntis. Tapos, bibili tayo ng vitamins mo. Siyempre kung ano yung sinabi ng doktor. Magiging malaking pera to. Paano na yung pamilya mo? Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Siguro naman maiintindihan nila yung lahat. Ang mahalaga sa ngayon, ikaw tsaka yung baby natin. Sige. Pero magtatrabaho pa rin ako Hindi na muna sa ngayon, Rochelle. Basta dito ka lang, magpapalakas ka at aalagaan mo yung anak natin. Ha? Kapag nanganak na ako, ano yung gagawin natin? E di, mas mapupursige ako sa trabaho para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Hindi ba tayo magpapakasal muna? May anak na tayo. Ay, saka na muna yun. Unahin muna natin yung importante. Nakakapaghintay naman yung kasal eh. Tsaka, ayun. Kaya huwag ka nang umiyak ha. Sorry na. Sorry din kung napagtasan kita ng boses. Nasaktan lang ako sa sinabi mo eh. Hayaan mo na yun. Kalimutan na lang natin yung nangyari, okay? I love you. I love you too. Sobrang natakot ako, Mayora, na baka hindi ako panagutan ni Jason at ang magiging anak namin. Iyon pa naman ang pinakaayaw kong mangyari, ang hindi mabigyan ng buong pamilya ang magiging anak ko. Mabuti na lang, Mayora, at mukhang hindi naman mangyayari yun. Naging maayos naman ang pagbubuntis ko. Pero, aminado ako na maliban sa hindi madaling magdala ng bata sa sinapupunan, hindi rin pala ito madali pagdating sa bulsa. Dahil si Jason ang breadwinner ng pamilya nila, nakita ko sa kanya ang hirap ng pagsabayin ang pamilya namin at ang pamilya niya. Na dumating sa puntong halos wala na siyang maibigay sa pangangailangan ko. Bakit ngayon ka lang? Diba dapat kanina pa 10:00 ka na nga nakauwi? 1:00 na oh. Nagkaroon lang kami ng konting inuman. Hindi na ako nakatanggi kaya sumama na ako. Ikaw, bakit gising ka pa? Alam mo naman na bawal sa'yong magpuyat, di ba? Hinintay kasi kita. Bakit? Nasa akin ba yung kama tsaka yung unan? Pwede ka namang matulog kahit hindi pa ako umuwi ah. Ay, anong gusto mo? Iwanan ko yung pinto na bukas lang? Paano kung pasukin ako dito at kung anong gawin sa akin? Buti sana kung hindi ka makakalimutin na may susi ka eh. Okay, fine. Sorry, hindi ko na yun uulitin. Oo nga pala. Nabayaran mo na ba yung upa? Ay, nakalimutan kong bayaran. Teka, huwag kang mag-alala. Bukas na bukas babayaran ko yon. Nagbigay na pala ng sweldo. Ito. Ba't ito lang? Naipadala ko na yung iba kaya yan na lang yung natira. Jason naman. Alam mo naman kung magkano yung ginagastos natin dito, di ba? Sa upa pa lang. Hirap na tayo. Sabay mo pa yung kuryente, yung tubig, mga vitamins ko. Kulang na kulang to eh. Rochelle, alam mo naman na kailangan ko rin magpadala sa amin, di ba? Hindi ko sila pwedeng talikuran dahil lang sa may anak na tayo. Ay, so anong gusto mong palabasin? Na hindi big deal yung anak natin? Jason, may buhay to at kailangan ka ng anak natin. Aba kung kaya ko lang magtrabaho, magtatrabaho ako eh. Pero ikaw yung nagsabi sa akin na tumigil ako pansamantala. Tapos ngayon kakapusin lang tayo? Anong magagawa ko? Yan lang yung kaya ko Di gumawa ka pa ng paraan. Ano ba naman yan?
Ang gusto mo lang kasi kung ano yung ibigay sa'yo, dun ka lang. Gumagawa din naman ako ng paraan Kulang na lang dun na ako tumira para kumita ng malaking pera. Intindihin mo naman yung sitwasyon ko, Rochelle, hindi yung para sa'yo lang. Alam ko naman nahihirapan ka, pero responsibilidad mo bilang ama sa batang dinadala ko na gawin lahat, as in lahat, para lang mapakain siya. Ngayon pa nga lang hindi mo na magawa eh. Paano pa pag lumabas na siya? Gumawa ka ng paraan. Yun lang naman yung hinihiling ko sa'yo eh. Anong gusto mong gawin ko? Tumigil sa pagsusustento sa pamilya ko? Hindi naman yun ang punto. Ang gusto kong gawin mo, alamin mo kung sino ba talaga ang dapat mong unahin. Pamilya mo yan eh. Wala naman ako laban sa kanila. Pero kasi Jason, matuto ka namang balansehin lahat. Ay, hindi ko na alam yung gagawin ko sa'yo, Rochelle. Lahat na lang kasi kulang pagdating sa'yo eh. Kaya kita pinipiga kasi alam ko may magagawa ka pa eh. Jason, may anak tayo. Sige, kahit wag na ako. Basta yung bata na lang. Yun na lang yung hinihingi ko sa'yo. Ito na yung sinasabi ko sa'yo na hindi pa tayo handa sa ganitong bagay. Tulad nung sa'yo, halos pabawas na yung pagpapadala mo sa kanila pero kasi sa akin, hindi pwede. Rochelle, kailangan nila ako dun. Naiintindihan ko naman yun eh. Pasensya ka na kung napagtasan kita ng boses. At kung ano-anong pinagsasabi ko. Alam mo naman, buntis. Hindi ko nakokontrol yung emosyon. Alam mo, kaya kong magtrabaho, gagawin ko eh. Kasi ayoko kitang makitang nahihirapan. Lalo na yung wala akong magawa kundi panoorin ka lang. Sorry din. Alam ko naman na responsibilidad ko yung ibigay sa'yo yung magandang buhay pero hindi pa kasi talaga kaya ngayon. Nangangako naman ako na gagawin ko yung lahat, maibigay lang sa'yo yung mga dapat binibigay ng isang ama sa asawa at sa anak niya. Huwag kang mag-alala. Maayos din natin yung lahat, okay? Alam ko naman yun eh. Basta walang susuko sa ating dalawa. Mayora Iska Morena, aminado naman ako na hindi pa talaga kami ganun kahanda sa pagkakaroon ng anak. Pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko na itong anak ko ang magiging dahilan para mas lalong manatili sa buhay ko si Jason. Nagdesisyon kami ni Jason na umuwi muna ng probinsya namin para makasama ko naman ang pamilya ko. At kahit nandun na kami, wala pa rin akong naririnig mula sa kanya na ipapakilala na niya ako sa kanyang pamilya. Mayora Iska Morena, may mga pagkakataon na tinatanong ko siya. Pero parati siyang maraming dahilan. Ate, ito na yung mga pinabili mo sa akin. Ayos na ba to? Oo, ayos na yan. Hindi ko alam na gumagamit ka rin pala nito. Oo naman. Magandang panlinis yan ng sahig. Star wax, floor wax, kintab ay to the max. Ay, oo nga pala. Kailan ulit ang balik niyo ni Kuya Jason sa Maynila? Ayun, pinag-iisipan ko na nga na dito na lang kami. Gusto ko kasi dito lumaki yung magiging anak namin. Paano naman yung mga trabaho niyo doon? Wala. Siyempre, dapat mas unahin namin ngayon yung pamilya namin. Sa bagay. Alam na ba ni Kuya yung plano mo? Hindi pa. Mamaya ko palang sasabihin pero sigurado naman ako papayag yun eh. May mahanap naman siyang trabaho dito. Tsaka, iniisip ko lang na kapag nandito na ako, at least may makakasama si mama sa bahay. Teka. Hindi pa kayo nagpapakasal, di ba? Hindi pa nga eh. Kasi naman itong Kuya Jason mo, hindi pa nagpo-propose sa akin. Baka naman hindi pa handa. Bakit hindi pa siya magiging handa? Halos 2 taon na nga kami nagsasama. Tapos ito pa ilang buwan na lang ipapanganak ko na tong panganay namin. Sa totoo lang ate, naiintindihan ko si Kuya Jason. Siyempre ayaw naman niyang madaliin ang lahat. Ayaw niyang umasa ka na kaya niya yung lahat. Pero sa bandang huli, hindi pala. Ikaw pa naman kung ano yung gusto mo, yun ang dapat gawin. Ang basta, dapat pakasalan niya na ako kasi
Para na yung baby namin, di ba? Ano yun, lalaki siya na malalaman niyang hindi kasal yung mga magulang niya? Sinabi mo na ba yan kay Kuya Jason? Oo naman. Ilang beses na. Feeling ko nga naririndi na sa akin yun eh. Ay, oo nga pala. Nasaan na yun? Ayun, umalis. May pinuntahan daw. Sino? Ito naman, sino agad? Hindi yan pwedeng ano muna. Anyway, may asikasuhin lang daw siya doon. Hindi naman niya sinabi kung ano, so umayag na lang ako. Alam mo, napapansin ko lang na simula nung umuwi kayo dito, napapadalas ang pag-alis-alis niya. Hindi kaya nang bababae na yung boyfriend mo? Ay, grabe siya. Hindi naman ganun ang kuya mo. Mahal ako noon at hindi niya sa akin magagawa yung sinabi mo. Nagtataka lang naman kasi ako. Kung ako sa'yo, huwag ka nang masyadong pakampante. Baka mamaya hindi mo na nalaman na may ginagawa pala yung kalokohan. Ay, sandali. Naipakilala ka na ba niya sa pamilya niya? Di pa nga eh. Bakit? Basta, ang dami ng dahilan. Kaya napagod na lang ako sa paungulit. Kung ako sa'yo, pipilitin ko nang ipakilala ako nun sa pamilya niya. Oh, tamang-tama, nandito na kayo. Sabihan mo na siya na ipakilala ka. Huwag nang hintay na makapanganak ka pa. Sige na nga. Saka na, Rochelle. Bakit ba kasi ayaw mo kong ipakilala sa kanila? Ha? Kinakaya mo ba ako? Ito na naman ba tayo? Mag-aawayan na naman natin yan, ha? Ano ba, Rochelle? Pagod ako, okay? Huwag mo na nga akong simulan. Gusto ko na matulog. Hoy, akala mo ba hindi ko napapansin na madalas kang umaalis? Yung mga kinakausap nga ako doon, di ba sinabi ko na sa'yo? Para saan, ha? Ay, basta! Kung ako sa'yo manahimik ka na lang, pwede. Sige na, matutulog na ako. Mayora Escamorena, dito na ako nag-umpisang maghinala. Inisip ko na baka may babae na ang kinakasama ko. Pero sinasabi naman ng puso ko na dapat pagkatiwalaan ko si Jason. Dapat alisin ko ang lahat ng pagdududang nararamdaman ko. Dahil sa pagkasama namin, ay pinaramdam niya naman sa akin kung gaano niya ako kamahal. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Naisip ko lang naman, bakit hindi na lang tayo magstay dito? Total naman may mga nakita akong trabaho na pwede mong pasukan. Tapos, dito na lang tayo siguro sa bahay muna tumira hanggat hindi pa tayo nagkakaroon ng sarili nating tirahan. Ano ba Tapos, pinagsasasabi mo dyan, ha? Ang usapan natin, bakasyon lang tayo dito. Bakit ganyan na yung plano mo? kasi si mama kawawa naman. Wala siya makasama dito. Sina Charlene, ha? Saan ba sila pupunta? Ano ka ba? Mag-aasawa na si Charlene. Siyempre bubukod yun. Sino na lang matitira dito? Yan ang mahirap sa'yo, Rochelle eh. Nagdedesisyon ka na, saka mo na lang sa akin sinasabi. Hindi naman kasi sa ganun. Gusto ko rin sana marinig yung gusto mo ang mangyari. Kahit naman sa umayaw ako, yung gusto mo pa rin naman yung masusunod, anong pinagkaiba nun? Intindihin mo naman ako. Kailangan ako ni mama Saka gusto rin niyang makita yung magiging apo niya. Bahala ka. Uy! Jason, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Uuwi tayo, Rochelle, sa Maynila, tapos yung usapan. Teka nga teka. Ano bang problema mo? Bakit ba gusto mong bumalik dun? Sino ba tinatakasan mo dito? Ha? Wala, okay? Wala. Ang iniisip ko lang ay yung pera na pwede kong kitain doon. Sayang yun eh. Kung dito tayo titira ba? Baka 10 taon na yung anak natin, wala pa akong naiipon para sa kinabukasan niya. Kasi mahirap sa'yo Masyado kang nega. Bakit kasi hindi muna natin subukan? Ayaw mo nun, makikita at makakasama mo na yung pamilya mo dito. Sanay na silang hindi ako nakikita.
Sa bagay, sanay ka na rin na hindi sila makita, kaya nga simula nang umuwi tayo dito, ni isang beses hindi mo man lang sila dinalaw. Bakit? Dahil alam mong once na magpaalam kang uuwi ka sa inyo, ipagpipilitan ko yung sarili kong sumama sa'yo. Alam mo Jason, hindi ko na mahanap yung sense na kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa ako pinapakilala. Yan, nandito na naman tayo sa issue na to. Eh bakit hindi? Mahal mo ba talaga ako? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Sa tingin mo ba kung hindi kita mahal, sasamahan pa kita umuwi dito? Papanagutan ko ba yung bata? Hindi. Kaya kahit kailan wag mong questionin yung pagmamahal ko sa'yo. Eh di ipakita mo sa akin. Ipakilala mo naman ako sa mga taong parte ng buhay mo para maramdaman ko na hindi mo ako tinatago. Na parte ako ng mundo mo. Rochelle, hindi nga kasi pwede. Yan! Diyan ka kasi magaling. Sa puro dahilan. Ano ba kasing kinakatakot mo? Na baka hindi ako matanggap ng pamilya mo? Hindi yun yung dahilan, Rochelle. Ano nga? Sandali nga. Doon na ba nasusukat yung pagmamahal para sa'yo? Oo. Rochelle naman, intindihin mo yung sitwasyon ko. Ayoko na nga na may iba silang isipin sa'yo sa atin. Hindi mo kasi sila kilala eh. Eh kaya nga, ipakilala mo sa akin para malaman ko. Bahala ka. Oh, saan ka na naman pupunta? Basta. Akala mo ba hindi ko napapansin na panay ang alis mo? May mga tao nga kasi akong kinakausap. Para saan nga? Alam mo, magsabi ka na lang sa akin ng totoo na may babae ka na. Ano sinasabi? Wala akong babae, Rochelle, ha? Huwag ka nang magsinungaling. Nararamdaman ko may iba ka na. Ang hindi ko lang maintindihan na sa lahat ng nagawa ko para sa'yo, ito yung balik mo sa akin? Nasaktan mo lang ako, Jason. Sabihin mo na lang kung hindi mo na kasi ako mahal, hindi yung ganito na pinagmumukha mo kung tanga. Sa totoo lang, Mayora Iska Morena, hindi ko na alam kung ano ang pakikinggan ko. Ang hinala ko ba na may iba na si Jason? O ang magtiwala pa rin ako dahil alam ko, mahal din naman niya ako. Ate, okay ka lang ba? Ha? Oo, okay lang ako. Sigurado ka ba? Narinig kong nagtatalo kayo kagabi ni Kuya Jason. Wala yan. Hindi lang kami nagkaintindihan kaya nauwi sa pagtatalo. Gusto kong sundan si Jason. Bakit? Gusto kong makita kung sino, ano ba yung pinagkakaabalahan doon ni Jason eh. Ewan ko malakas yung kutob ko na may hindi siya sinasabi sa akin. Teka, ano? May babae si Kuya Jason? Naniniwala akong may tinatago siya sa akin. At yun yung una kong naisip, kaya gusto ko siyang puntahan doon. Sigurado ka ba? 7 buwan ka ng buntis, oh. Baka mamaya mapano ka niyan. Isipin mo yung anak mo, ate. Yun na nga eh. Kaya ko nga gustong gawin yun para sa anak ko. Gusto kong malaman ngayon pa lang kung hindi na kami kayang panindigan at mahalin ni Jason. Ayoko nang kung kailan nandito na siya sa mundo, saka pa lang namin malalaman lahat. Ayoko maramdaman ng anak ko yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Alalahanin mo, ate. Buntis ka. Huwag ka magpadalos-dalos dahil lang sa selos mo. Ewan ko, hindi ko na alam, Charlene. Kung sakali kasi tama yung kutob ko, hindi ko alam kung paano ko iisipin yung mga posibleng dahilan kung bakit niya nagawa yun eh. Wala akong maalala kung saan ako nagkulang para gawin niya sa akin yun. Ngayon pa lang na wala pa ako napapatunayan, ang sakit na. Paano na lang kung tumambad na sa harap ko yung katotohanan? Mahal na mahal ko siya eh. Hindi naman ako hahaltong sa ganito kung hindi ko siya minahal ng sobra. Okay, ganito na lang. Bakit hindi mo na lang hintayin si Kuya na umuwi dito at kausapin siya ng masinsinan? Ganun na lang gawin mo. Ngayon ginawa mo na 1 linggo? Pagod ako, Rochelle. Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi. Ngayon tayo mag-uusap sa ayaw mo man o sa gusto mo. Hindi ko na kayang palampasin pa yung 1 araw na hindi ko nalalaman yung totoo. Jason, nababaliw ako eh. Magsabi ka na lang kasi. Yun lang naman yung inihiling ko eh. Ano bang gusto mong malaman, ha? 1 tanong, 1 sagot. May babae ka ba?
Anong klaseng tanong yan? Sagutin mo yung tanong ko. May babae ka ba? May nilalandi ka ba, ha? Wala! Huwag ka na kasing magsinungaling. Magsabi ka ng totoo. Huwag mo naman akong pagmukhaing tanga. Wala akong babae dahil asawa ko yung pinupuntahan ko! Ano? Rochelle, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo yung lahat. Natatakot ako na mawala ka sa akin dahil sa maniwala ka man o sa hindi. Mahal kita, Rochelle. Mahal na mahal kita. Teka, ano ibig mo sabihin? 2 taon mo na akong niloloko? Hindi ko sinasadya, Rochelle. Hindi na kaya magtrabaho ng asawa ko dahil nawalan na siya ng mga paa. Kaya ako yung nagtatrabaho sa Maynila. At bilang isang padre de pamilya, responsibilidad ko na bigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero nakilala kita eh. Ikaw yung nagpasaya sa akin doon. Tinanggal mo yung pangungulila ko sa asawa ko. At nakita ko rin siya sa'yo kaya hindi ko mapigilan yung sarili kong mahalin ka. Kaya ba ayaw mo kong ipakilala sa pamilya mo? Dahil natatakot kang malaman ng asawa mo lahat? Kaya ba palaging kulang yung binibigay mo dahil sa naiwan mong pamilya dito? Rochelle, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang maglihim sa'yo. Hindi sinasadya. Niloko mo ko, Jason eh! Naging kabit ako nang wala akong kalam-alam. Ano ba naging kasalanan ko sa'yo para gawin mo to? Minahal naman kita! Lahat ng dahilan mo tinanggap ko. Inintindi kita tapos ito yung igaganti mo. Anong klase kang lalaki? Rochelle, patawarin mo ako, parang awa mo na. Tapos ano? Babalik ka sa pamilya mo tapos ako wala na lang? Alam mo, okay sana eh. Kung ako lang yung masasaktan mo pero hindi. May anak ka sa akin. At balang araw mararamdaman niya yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Rochelle, maniwala ka sa akin. Sinubukan kong magsabi sa iyo ng totoo. Pero parati akong inuunahan ng takot eh. Kasi baka mawala ka sa buhay ko. Rochelle, mahal na rin kita. Jason, iisa lang ang puso mo. Hindi ka pwedeng magmahal ng 2. At kung sakali mang mangyari yun, merong mas matimbang. May mas higit kang mamahalin at alam ko na sa puntong to, hindi ako yun. Rochelle, please maniwala ka sa akin. Ikaw yung mahal ko. Alam mo kung ano yung masakit? Yung gusto kong ipaglaban yung pagmamahal sa'yo pero tinanggalan mo ako ng rason eh. Bakit? Dahil sa sitwasyon na to, ako yung walang karapatan para humingi ng oras sa'yo. Naging kabit ako na sana hindi mangyayari kung nagsabi ka ng totoo. Ayusin ko to. Please magtiwala ka sa akin. Ha? Wala na. Sinira mo na lahat ng tiwala at pagmamahal na meron ako. Hindi ko na alam kung paano ko maliniwala. Kung sa umpisa, wala na akong rason para gawin yun. Hindi na ako nagdalawang isip na tapusin ang relasyon namin ni Jason, Mayora Iska Morena. Ayokong maging kabit. Ayokong makasira ng ibang pamilya para lang maging buo ang pamilya ko. Kaya kahit anong pagmamakaawa sa akin ni Jason noon, hindi ko na siya pinakinggan pa. Pinutol ko na ang lahat ng komunikasyon ko sa kanya, pati ang pagiging ama niya sa aking anak. Alam kong mali ang ginawa kong paglayo sa kanya ng anak namin. Pero ayokong lumaki ito sa isang magulong mundo. Kaya kahit mahirap, papalakihin ko ng mabuti ang anak ko kahit na ako lang mag-isa. Sa ngayon, Mayora Iska Morena, 1 taon na ang anak ko. Wala na ako naging balita kay Jason.
ipinagdarasal ko na lang na sana masaya na siya sa buhay niya dahil ako, masayang masaya na ako sa buhay ko at sa anak ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Mayora Iska Morena. At maraming salamat sa pakikinig, mga idol. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang, Rochelle.